Aralin 1, ang mga nagpapagalaw sa mga bagay. Sa araling ito, inaasahan na matututuhan mo ang mga bagay na nakapagpapagalaw sa iba't ibang bagay at maisasalarawan mo ang galaw ng mga bagay. Pag-aralan at suriin ang mga larawan. Tingnan ang larawan B. Gumalaw ba ang bola? Ang lakas na galing sa kamay ang siyang naging daan para gumalaw ang bola at maipasa sa kalaro. Tingnan naman ang larawan D. Paano gumalaw ang lata? Ano ang ginawa ng mga bata? Paano mo nasabing gumalaw ang lata? Ang pwersa sa kamay ang nagpagalaw sa lata. Kung walang tutulak o hihila sa lata, mananatili ito sa pwesto nito. Maraming bagay ang nakahimpil na mananatili sa ganoong posisyon hanggang may pwersa sa labas na gagamitin upang pagalaw ang mga ito. Ang panlabas na pwersang ito ay isang tulak o hila. Magtutuloy ang paggalaw ng ilang bagay hanggang may gagawin sa mga ito. Gumagalaw ang mga bagay minsan dahil ang tao, tubig, hangin at magnet ay nagdudulot sa kanila na gumalaw habang tuloy sila sa naunang paggalaw at nag-iiba sila ng lugar o posisyon. Kapag gumalaw ang mga bagay, sinasabing sila ay nasa paggalaw or in motion. Gumagalaw ang mga bagay dahil sa nila ang puwersa sa kanila. Mas malakas ang pwersang nailaan, mas mabilis at malayo ang paggalaw nito. Maaaring gumalaw ang mga ito ng pasulong o paurong, mabatak at maisiksik dahil sa puwersa. Tignan ang mga larawan, basahin ang mga salitang naglalarawan nito. Gumagalaw ang pako dahil sa magnet. Gumagalaw ang bangkang papel sa ilog dahil sa puwersa ng tubig. Gumagalaw ang mga damit sa sampayan dahil sa hangin. Ang batang tumutulak sa karitong may pinamili ay nagagawa itong paggalawin dahil sa ibinigay na puwersa. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tignan at suriin ang mga larawan. Ilarawan kung paano masasabing gumalaw ang mga bagay. Tignan ang halimbawa. Para sa ikalawang gawain, isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung mali naman ang pangungusap. Para sa ikatlong gawain, iguhit ang mga bagay na nasa larawan. Ilarawan kung paano mapapagalaw ang mga bagay. Sa huling gawain, kumpletuhin ang talata. At dito nagtatapos ang ating unang aralin sa quarter 3. Hanggang sa muli!